Hello po sa lahat ng manonood at sa mga bago po at hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Abby. Ang ikukwento ko ngayon ay nangyari noong March 2003. Nakita kasi ako ng auntie Ara ko na pugot ang aking ulo. Sabi nila bad omen daw yun. Buti na lang at nakontra naman ito ni Auntie Neri. Kasi kung nagkataon, baka isa ako sa mga duguan at namatay nung may nangyaring aksidente. Nagsimula ang lahat nang tumawag sa aking cellphone si Auntie Neri habang ako ay nasa eskwelahan. Gusto niya kasi akong papuntahin sa bahay kasi tatawag daw sa computer si Auntie Ara. Si Auntie Ara at Auntie Neri ay parehong nakababatang kapatid ng tatay ko. Nasa ibang bansa nagtatrabaho si Auntie Ara, samantalang may sariling negosyo naman si Auntie Neri. Kahit may sariling pamilya na sila, hindi pa rin nagbago ang closeness namin sa isa't isa. Kung sa bagay, ilang taon rin nanirahan sa bahay namin ang magkapatid noong mga dalaga pa ito. 3:00 ng hapon nang makarating ako sa bahay nila Auntie Neri. Nagpahinga lang ako saglit at pagkatapos ay inayos ko naman ang computer. Saktong 4:00 daw kasi tatawag si Auntie Ara para magipag-come to come. Di nagtagal ay kaharap na namin sa computer si Auntie Ara ko. Kamustahan, tawanan at kwentuhan kung ano-ano ang nangyari sa loob lang ng ilang minuto. Matapos ang mga sandaling iyon ay nagulat ako sa naging reaksyon ng mukha ni Auntie Ara. Bigla kasing nanglaki ang kanyang mga mata. Animoy may hinahanap ito pero hindi niya makita. Napansin rin ni Auntie Neri ang kakaibang reaksyon ng kanyang kapatid. Kaya tinanong niya ito kung bakit. Halos di makapagsalita si Auntie Ara. Baka sa kanyang mukha ang takot. Kami naman ay nakaramdam na rin ng kaba dahil sa nangyari. Ilang saglit pa ay kahit mautal-utal ito, pinilit ni Auntie Ara na sabihin sa amin kung anong kanyang nakikita sa kamera. Wala raw akong ulo. Nagtayuan ang aking balahibo matapos marinig ang sinabi ng auntie ko. Kahit ramdam ko na ang takot sa mga sandaling iyon, pinilit ko pa rin tingnan ang sarili ko sa kamera. Bigla akong nanginig sa takot nang makitang sarili ko na walang ulo. Tanging nakita ko lang ay ang aking puting uniforme at pulang necktie sa ibabang bahagi ng aking leeg. Pero ang pinagtataka ko ay bakit nasa likuran namin ang katawan na walang ulo. Nakasandal sa may pader at tuwid ang pagkakatayo nito. Samantalang magkatabi naman kami ng auntie ko habang nakaupo sa harap ng computer. Dahil sa halo-halong emosyon, pakiramdam ko mahihimatay na ako ng mga sandaling iyon nang biglang hawakan ako ni Auntie Neri sa aking balikat. Inuyog-uyog ng aking katawan at sinampal ako ng malakas sa muka. Doon lang ako nahimasmasan at nanumbalik ang aking lakas matapos gawin sa akin ni Auntie Neri iyon. Sinabihan niya ako na mag-sign of the cross at agad ko naman iyong ginawa. Nang tingnan ko naman si Auntie Neri ay baka sa kanyang itsura ang takot at pag-aalala. Alam ko ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon, na sana hindi ako mapahamak at walang mangyaring masama sa akin. Nang tumingin naman ako pabalik kay Auntie Ara, ay wala na ito. Pinatay niya na pala ang koneksyon dahil rin sa takot. Kaya minabuti ko na lang din na patayin ang gamit naming computer. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ako kay Auntie Neri. Babalik pa kasi ako ng eskwelahan dahil may pasok pa ako ng 7:00. Hinatid niya na ako sa labas ng kanilang bahay at nagsimula na akong maglakad papuntang sakayan. Madilim na nang makarating ako sa sakayan ng jeep. Agad ako nag-abang ng mga masasakyan pero walang humihinto para magpasakay sa akin. Sa katunayan, halos pumagitnaan ako ng kalsada pero parang hindi ako makita ng driver. Halos 15 minuto akong nagantay hanggang sa may isang jeep na huminto. Dali-dali naman akong sumakay kahit punuan na sa loob. Di nagtagal ay nagtaka lahat ng pasahero dahil biglang nagdahan-dahan ang takbo ng sinasakyan naming jeep.
May nadaanan pala kaming na aksidente. Isang jeep at malaking truck ang nagbanggaan. Sa sobrang lakas ng salpukan, tumilapon daw lahat ng sakay ng jeep. Nang sumilip naman ako sa labas, nakita ko ang mga sugatang tao. Halos maligo na sa dugo ang isang lalaki na may sugat sa kanyang noo. Napansin ko naman yung mga nakandusay sa gilid ng kalsada. Unti-unti namang bumilis ang takbo ng sinasakyan ko nang makalagpas na kami sa pinangyarihang aksidente. Habang papalayo na kami, bigla ko naman naalala ang lahat ng kakaibang nangyari sa mga araw na yun. Para kasing konektado ang lahat. Mula sa nakita kong pugot na ulo hanggang sa hindi ako makasakay ng jeep dahil parang hindi ako nakikita ng mga driver at yung nadaanan kong aksidente. Paano kaya kung hindi nakontra ni Auntie Neri ang bad omen na yon? Kasama kaya ako sa mga dugoang pasahero?